Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa isang damuho at tarantadong nilalang na taxi driver na pinagsamantalahan niya ang kainosentehan ng isang dayuhang vlogger na kung saan ay siningil lang naman niya ng 2,000 piso kahit napakalamit napait lang ito sa pupuntahan lang niya, mga ka-plastic. So, nakakahiyang eksena ito para sa atin dahil pinapakita lang natin sa mga dayuhan, sa ibang tao, sa ibang lahi, kung gaano kagarapal ang mga pag-uugali ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ganito kasi ang nangyari mga ka-plastic. Sabi sa Land Transportation Office, driver na nag-viral ng taxi na ng scam sa isang dayuhang vlogger, huli, lisensya kumpiska, taxi in-impound mga ka-plastic. Sa pangunguna ni Land Transportation Office na si Chief Asek Lakinanilaw, ang PBD Gen Alan Nobleza, Direktor ng Law Enforcement Service, nahuli ang driver ng isang taxi na sangkot sa isang viral sa insidente ng paniningil ng hindi makatarungang pamasahe sa isang dayuhan. Agad naman inimpound at inalarma ang nasabing sasakyan at pinagpaliwanag ang operator nito. Napagalamang din na isinagaw ang operasyon na may iba pang paglabag ang nasabing operator ng sasakyan, kabilang ang defective headlights, unregistered motor vehicle at breach of franchise na nagsasailalim sa kaukulang administratibong aksyon ng LTO. Muling hinihikayat ng LTO ang publiko na agad iulat ang anumang magkahalintulad na insidente upang matiyak at mabilis ang aksyon at pananagutan ng mga lumalabag alinsunod sa umiiral na batas na mga regulasyon. So, sana nga, dahil kung foreigner kasi ang nagre-reklamo, saka lang kayo nagkakaroon ng ganyan, mga action na bagay na yan. Pero kung tutusin mga ka-plastic, kapag mga kapwa Pilipino nagre-reklamo, parang hindi natin nakikita yan, di ba? Kadalasan mga foreigner lang. Pumapalag yung foreigner kasi hindi naman sila tanga para presyuhan mo siya ng ganong kalaking halaga sa maliit o maikling biyahe lamang. At nakita sa larawan mga ka-plastic ay nahuli na po yung damuhong taxi driver. Sana nga dapat nakulong din to eh. Pero ang ginawa lang, in-impound lang yung sasakyan at kinumpiska ang kanyang lisensya. Mga ka-plastic. Ang daming violation. Aside from that, yung headlight niya depektibo, mga ka-plastic. Yan. Mukhang kausap yata yung operator at wala daw prangkisa ang kanilang toda, mga ka-plastic. So yun, magtungo naman tayo dito sa sinabi ng isang dayuhang vlogger. So panoorin natin to mga ka-plastic. For scammers in Manila like this, they tried to charge me $2,000 for a 5-minute ride right there, bro. That's the license plate. 2,100 for an airport hotel, for airport taxi. 40, 100. Yeah, bro. Y'all are scammers, bro. You playing scammer? Yeah, get me out the car, bro. Y'all Wow. scammers, bro. I'm not paying y'all no 2,000. I just got scammed. They charged me $2,000 for 5 minutes. They do that to everybody. From the airport Yes, to here? yes. It's bad people, man. I love this country. I'm going to show you Nakakahiya. the truth from the not the truth, bro. Don't trust those airport scams. I did not pay them. I gave them 150 pesos and told them kick rocks, bro. What? Thank you. Thank you. Yes. 2,000 for 5 minutes from the airport. 5 minutes lang. 5 minutes. Pinoko siya. Scam.
For scammers in Manila like this. Nakakahiya, no, mga kaplastik, na pinapakita natin kung gaano ka tayo katulongges sa mga dayuhan. Ni hindi nila naisip, nakahihiyan yan, mga kaplastik, yung ginawa niya. Samantalang 5 minuto lang daw ang biniyahe, sisingilin mo ng 2,000 porket imported ang iyong pasahero. Napakakupal naman, mga kaplastik. Tingnan pa natin dito. Mas malinaw dito eh. Scammers in Manila like this. They tried to charge me $2,000 for a 5-minute ride right there, bro. That's the license plate. 2,100 for airport hotel, for airport taxi. 40, 100. Yeah, bro. Y'all are scammers, bro. You can scammer? Yeah, get me out the car, bro. Y'all Wow. scammers, bro. I'm not paying y'all no 2,000. Ilaglagan siya. Scam. They charged me Minura $2,000 for pa. 5 minutes. They do that to everybody. From the airport Yes, to here? yes. It's bad people, man. I love this country. I'm gonna show y'all the truth from the not the truth, bro. Don't trust those airport scams. I did not pay them. I gave them 150 pesos and told them kick rocks, bro. What? Thank you. Yes. 2,000 for 5 minutes from the airport. 5 minutes lang. 5 minutes. Binoko ito. Scam. For scammers in Manila like this, they try to charge me $2,000 for a 5-minute ride right there, bro. That's the license plate. 2,100 for airport hotel, for airport 40, taxi. 100. Yeah, bro. Y'all are scammers, bro. You can scammer? Yeah, get me out the car, bro. Y'all Wow. scammers, bro. I'm not paying y'all no 2,000. I just got scammed. They charged me $2,000 for 5 minutes. They Nakakahiya. do that to everybody. From the airport Yes, to here? yes. It's bad people, man. Nilaglagan na lang siya ng barya eh. Binigyan niya ng 150 pesos yung taxi driver tapos nagmura pa yung driver. Talagang demonyo talagang nila lang. Sinasamantala nila lang kagipitan ng mga consumer o yung mga pasahero porket wala silang makuha ang sasakyan. Sobrang nakakahiya ang Pilipinas pag ganito. May konduktor pala ang taxi ngayon. Totoo. Nakita natin sa video na may konduktor na rin siya. Matatauhan na mga taxi driver sa NAIA. Nako, maglalaylo lang yan mga kaplastik. Dapat nga yan pine-phase out na mga kaplastik kasi walang na rin naman dapat pagpatuloy ang mga ganyang asosasyon eh. Meron naman ng Grab eh. Meron naman na tayong Grab taxi. Meron na rin tayong Mubit. Mas maganda pa yun. Pero kung may bagay yung ating vlogger na dayuhan, mag-grab na lang talaga siya. Diba? Dito na yan nanirahan si Van. Akala nila apam na kadadating lang. O, diba? So, ibig sabihin, kabisado na niya ang kalakaran at kung magkano ang dapat bayaran ng isang pasahero. Kahit naman ako, hindi ako papayag dyan, mga kaplastik. Pwede kong video yan din. At i-report sa LTO yan, mga kaplastik. Gold Taxi, di nakabudol. Mukhang vlogger yung kano. Vlogger talaga yan. Nasa Siargao, lagi yan. Dinala na niya nga yung airmat niya dito sa Pilipinas dahil tuwan-tuwa siya dito. Pero yung tuwan-tuwa niya ngayon na yan, napalitan ng sama ng loob. Dahil nakikita na niya ang kaliwat kanang pangtotolongges ng mga Pilipinong damuho sa pera, mga kaplastik. Nakakahiya. Akala nila maiisaan nila. May konduktor pa. Astig pa yung video. Tatay, kidikipad yung dib. Oo nga eh. Nagawa pa niyang i-video eh mali naman sila. Naniningil ng 2,000. Utang inang yan. Nakakaya mga taxi driver na to. Mga walang ya, 5 minutes lang 2,000 pesos agad ang napakagahaman. Kaya walang pag-asenso ang Pilipinas. Wala na eh. Ultimo ang gobyerno natin, wala nang kwenta.
gobyerno, ordinaryong tao, lahat mga demonyo na. Mga korap, malakas manggago. Especially sa mga provincial bus, mga kaplastik. Malakas mantubo ng pera yan. 'Di ba? Kasabwat pa yung mga barker dyan sa Tacloban, mga kaplastik. Hindi nire-review ng LTO yan, mga kaplastik. 'Di ba? Shout out dyan sa Tacloban na malakas magnakaw ng pera dyan. 1.7 lang yung sinisingil buyahe papuntang Maynila from Tacloban, ginawa nilang 2.5. Di paldo sila ng 800 pesos, mga kaplastik. 'Di ba? At pinagsabihan pa niya ang mga pasahero dyan sa Tacloban na biyaheng Tacloban Araneta Cubao na Dimple Star, mga kaplastik, na wag ninyong sasabihin na gano'n yung siningil sa kanila. Ang sabihin na lang daw 1.7 daw ang siningil namin sa kanila. Tinuruan pa kami magsinungaling. Dahil ang ginawa nila, inipit nila yung mga pasahero, pinag-antay nila ng isang buong araw at inabot na ng gabi, wala pa rin dumarating na sasakyan. Unfortunately, ganyang kademonyo ang mga Pilipino pagdating sa pera. Panlalamang sa kapwa. Nakakahiya tayo. Pinapakita lang natin kung gaano kadamuho tayong tao sa mga dayuhan. Ang akala ko pa naman, tayo ay kaya nating ipaglaban ang sarili nating prinsipyo para labanan natin ng mga mananakop tulad ng pagtayo ng Paksilika sa Kapas Tarlac, na tayo rin ang magiging kawawa in the end of the day dahil pag natuloy yan, asahan ninyo maging ang supply ng tubig ay triple na po ang mababayaran natin kada litro. Yun ang hindi naiisip ng mga taong bayan. Kung isipin nyo, okay lang yan. Kung isipin nyo, wala lang yan. Pero 100% kapag naitayo ang Paksilika dito sa Pilipinas, lahat ng mga Aita o yung mga indigenous na kababayan natin sa Kapas Tarlac ay magsisiksikan dito, manirahan dito sa Metro Manila. Dito na naman yan, panigurado. Dito nila itatapon yan. Tapos magdudusa sila rito dahil wala silang kabuhayan. Maninirahan na lamang sa squatter area. Pagtatabuyan na naman ng gobyerno pagkatapos ng eleksyon. Diba? Habang ang Paksilika ay nagpapakasasa sa korupsyon na binigyan ng gobyerno ng libreng 2 taon na renta. Diba ang galing? Korp talaga. Asahan ninyo pag nagtayo na ng Paksilika dito sa Pilipinas, asahan nyo na rin ng supply ng kuryente at tubig. Triple ang tataas niyan. Sa atin na naman iaatang yung bayarin na dapat sila nagbabayad yan dahil sila mas malakas gumamit ng mga supply ng kuryente at tubig. Dahil sa data center na lintik na yan, mga kaplastik. Alam mo naman ang presidente natin, bangag. Panay pirma lang, hindi na pinag-iisipan. Alipin kasi siya ng mga sindikato eh. Kumbaga siya parang puppet lang, taga-pirma na mga illegal na negosyo na pinapasok dito sa Pilipinas. Kaya kung papayag kayo na maglagay ng data center dito sa Pilipinas, good luck na lang sa atin. Diba? Wasak ang Pilipinas. Kagaya na lamang ng ginagawa ng mga demonyong taxi driver na walang konsensya, na pilit nilang nilalamangan ng tao at sisingilin nila ng 2,000 sa maikling biyahe lamang. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Then this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic?
And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.